Assalamualaikum po sa inyong lahat, o sa wikang Tagalog po ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Another water damage na naman pong iPhone 11 ang ire-repair natin na ngayon, at base po sa kwento ng may-ari ay saglit lang naman daw pong nalubog sa tubig ang unit. Pinatuyo naman daw po niya ang kanyang iPhone, ngunit kahit anong pilit daw po niyang paandarin ang kanyang telepono, ay hindi na talaga ito nag-power. Sa akin pong ginawang SOP diagnosis ay nag-focus po ako sa aking analyzation na may short circuit sa motherboard. Nagtanggal kabit din po ako ng mga flex dahil madalas po sa mga water damage na iPhone ay tinatamaan ang mga flex at hindi nga po ako nagkamali sa aking ginawang procedure. Dahil ang dahilan po pala ng hindi pagpapower ng iPhone ay dahil sa shorted components sa earpiece flex, specifically sa ambient light sensor. Napansin ko po kasi na kapag nakasalpak ang earpiece flex, ay hindi tumutuloy ang charging na nare-read ng USB tester. Ngunit kapag ito'y hindi nakasalpak sa motherboard, ay nagcha-charge ng maayos ang unit. Sinilip ko rin po sa thermal camera kung may namumuong init nga po ba sa earpiece flex, and yes, it's confirmed na may shorted components nga po dito. And to make it clear, ay sinalpakan ko po ng USB cable ang unit habang nakasalpak ang earpiece flex. At kung pagmamasdan po natin ang reading ng USB tester, ay hindi lumalagpas sa 0.4 ang nakukuha nating amperahe. At kapag hindi nakasalpak ang earpiece flex, nagcha-charge ng normal ang iPhone. Kung hindi nyo po napapansin na hindi lang po nag-iisa ang problema ng unit, dahil kung kanina po'y no power ang ating problema, at ang dahilan pala ng pagka no power niya ay dahil sa corrupted earpiece flex, ngayon naman po ay ang nakikita ko naman pong problema ay walang display ang unit. Bago po ako nag-proceed sa pag-check sa motherboard, ay nag-try po muna ako ng brand new LCD. At same result lang po ang nakita natin. Totally black screen ang display sa screen. At nang ako naman po ay mag-diode mode checking sa FPC connector ng LCD, ay nakita po natin na overload or open line ang dalawang pin sa FPC connector. Ang dalawang pin pong open line ay connected sa dual filter resistor na directly connected sa MIPI display connection ng CPU. Simple lang po ang ginawa natin ditong solution. Tinanggal at binaypass lang po natin ang lokasyon ng dual filter resistor. May mga iilan naman po na mas gusto nilang palitan ang dual filter resistor dahil meron daw po itong mahalagang trabaho sa sistema ng unit. May punto naman po sila, lalo na kung ang pagbabasehan po natin ay ang nakasulat sa schematic diagram. Pero base naman po sa aking karanasan at sa dami na po ng aking naging kliyente na same ang solution sa ginawa ko dito sa video, ay kahit ni isa po ay wala pa naman po akong na-encounter na nagreklamo sa performance ng kanilang telepono. Kaya masasabi ko po na much better na palitan kung may pamalit. At pwedeng-pwede naman din po na kahit hindi na dahil, ang main job naman po ng dual filter resistor ay makapaghatid ng data from CPU to LCD vice versa. And in my honest opinion, ay nagagawa naman po yon ng ating bypass solution. At dahil nalublog po sa tubig ang iPhone, ay damage na rin po ang stock nitong LCD. Kaya no choice po tayo kundi magpalit ng bagong LCD. Pinutol ko na lang din po ang ambient sensor sa earpiece flex dahil unrepairable naman po ito. At ang sabi rin ng client ay hindi rin naman daw po gumagana ang Face ID. I-summarize lang po natin ang mga issue at solution na ginawa natin sa unit na ito. From no power at not charging, ang solution ay removing the earpiece flex. Then sa no display ay ang solution is to bypass the dual filter resistor. At sa flickering light sa stock LCD ay ang solution po natin ay palitan po ng bagong LCD.